Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Idnel Arante from Kingdom of Saudi Arabia, Elmer Ispra, Cordoba, Cebu, Dino Riambunanza, Winok Backyard, at saka itong si Charwin Chato, at saka sa ating kaibigan na si Marciano Amura po from Anda, Bohol. Itong si Marciano naman, ito lang kaibigan natin yan, balak niyang magmanok din doon sa kanyang area. Napakaganda yung area nila doon mga kaibigan, sa Anda, medyo malamig yung lugar na yun. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aalaga ka doon kasi maganda yung area mo, saka medyo malaki din, medyo marami-raming kahuyan mga kaibigan. Kaya yung mga ganong klaseng area po ay medyo malamig talaga yung kaibigan. Ay talaga maganda ang tubo ng manok dyan. At saka itong si Charwin Chato, sabi niya mga kaibigan na pag kinukontrol daw ang tubig, di ba masyadong kumakain yung manok, hindi ba ganado kumakain yung manok pag kinukontrol na yung tubig. Sa akin naman dyan mga kaibigan, sa side ko po, kahit gaano pa i-control mo yung tubig mga kaibigan, kahit anong style pa ng pag-control mo sa tubig, pag ang isang manok ay medyo madaling matunawan o ibig sabihin ay malakas talaga kumakain, ay talaga kumakain pa rin yung mga kaibigan. Katulad ng conditioning, pag kinokontrol na yung tubig, pag hindi masyadong kumakain yung manok, ay may diferensya yan mga kaibigan. Sa atin, sa side ko po, pag kinokontrol ng tubig, ay talagang maganda yung ganado pa rin kumakain po, kasi pag mahina na kumakain mga kaibigan, ay talagang i-out na natin yan kasi medyo may diferensya na rin mga kaibigan sa kanilang panunaw siguro po. Kasi pag isang manok kondisyon mga kaibigan, kahit kinokontrol mo pa yung tubig dyan, ay talagang malakas pa rin kumain po. Pag medyo mahina na kumakain, may diferensya na yan kaibigan sa video, sa bituka siguro, may mga bakterya bang pupasok doon sa sistema nila, kaya medyo mahina kumakain po. Pero sabi niya mga kaibigan, pag kinokontrol ba ng tubig, ay medyo mahina kumakain daw yung isang manok. Sa akin kami, hindi po, nagdepende yan sa manok mga kaibigan, kasi pag ang manok ay talagang maganda yung panunaw ng isang manok, ay talaga malakas pa rin kumakain yan po. Ito namang pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan, itong tungkol po sa pag-breeding mga kaibigan. Ano ba talaga yung estilo natin sa pag-breed po? Ay talaga kasi pag-breed tayo mga kaibigan, pag medyo ang manok na budgak ang gamitin natin, medyo angat, tapos medyo kulangan ng medyo palo po, haluan natin ng hats, diba? Ganun talaga yun mga kaibigan. Pero sa akin mga kaibigan, gusto ko po, pag mag-breed ako, gusto ko po na similar lang yung away ng isang manok po. Makita mo naman yung away mga kaibigan, katulad ng magpili ka ng isang inahin. Yung mga kapatid na lalaki doon mga kaibigan, tingnan mo po kung anong estilo ng laban nila, kasi pag ang broodcock mo, broodstag na ginagamit mo, medyo may angat talaga, kasi mga Pilipino tayo may angat, may ilag, may palo talaga. Yun din ang gusto kong ipares sa kanila mga kaibigan na babae po, na tingnan ko po yung mga kapatid doon kung ano yung mga estilo sa laban. Pag medyo nakita kong similar ang laban nila sa medyo gagamitin kong broodcock, yun ang gagamitin kong mga inahin po. Pero mga kaibigan, pag ipitok about colors naman, yung makulay ng manok, sa akin mga kaibigan, gusto ko pa rin yung mga similar pa rin ng kulay. Basag, ipares ko yan sa basag din mga kaibigan. Basag na manok din. Pag medyo wine red, gusto ko rin wine red din mga kaibigan, na kung pinag-usapan naman yung mga kulay ng paa, okay lang yung mga kaibigan, yung green legs to yellow leg, kasi ang mga lumalabas dyan mga kaibigan ay talagang na yan mga kaibigan, talagang yellow leg yan mga kaibigan. Kaya sa atin, pag mag-breed tayo, sa akin lang ito mga kaibigan, gusto ko similar yung fighting style nila, similar yung kulay, pati mga kulay ng paa. Kasi mga kaibigan, pag ganong klase po ang estilo ng breeding mo, paglabas nila mga kaibigan, asahan mo yung uniformity ng isang manok po. Hindi naman lahat ganon, kasi ang tao naman mga kaibigan, lalo na magmamanok, ay mga scientist yan. Pag medyo magaling yung isang dark side na manok, saka isang light side naman mga kaibigan na medyo magaling din, kaya piling pares yun mga kaibigan. Depende lang kasi yun mga kaibigan. Po sa aking sarili mga kaibigan, sa style ko po ng breeding, gusto ko mga kaibigan similar, katulad itong pumpkin, pinares ko sila mga kaibigan sa golden boy po, kasi itong golden boy, alam naman natin doon yun mga kaibigan, na itong sweater ay may lamang yellow ligid hats yan. Kaya talaga hindi ka magkamali po, pumpkin hats. Sa pagkakalam kong kaibigan ay Gilmore din to.
pumpkin to Gilmore, tapos pinangalan ng pumpkin hatch isang breeder. Pumpkin to pumpkin na lang po ang ginagamit niya. Kaya lumalabas talaga na green, dark ligid na ano po, pumpkin, light colors mga kaibigan. Kaya ako, pinaris ko siya sa Golden Boy. Kasi ang Golden Boy ko naman mga kaibigan, maganda rin about pala sa palugan mga kaibigan. Close na po mga kaibigan, itong pumpkin sa Golden Boy po, wala na po kasi may nag-message sa akin kagabi, 3 po, pas masali sa ating pahulugan. Kaya close na mga kaibigan, kasi kunti lang po. Ang available pa mga kaibigan ay itong pumpkin to Gilmore, pumpkin na straight mga kaibigan, yun lang, at saka isang lalaki na itong lalaki na straight Shilton mga kaibigan, yun lang ang available po sa ngayon. Kasi alam nyo na, kinukontrol talaga natin yung mga kaibigan, yung dami, kasi tayo mag-gilid boys lang. Ipilian pa natin yung pinakamaganda talaga, kaya hindi natin pwedeng magtanggap lang tayo ng tanggap. Hindi po, talagang kinukontrol natin yan mga kaibigan. Kasi pag vlog ko kahapon, may papasok agad na 3 po na kumukuha sa ating pumpkin to Golden Boy. Sinasadya ko yung ganun mga kaibigan kasi medyo mura lang siya po, para naman makaabil yung iba na hindi naman nila kayang kasi pwedeng gawing yan, broodcock. Tayo naman mga kaibigan ay talagang tinitingnan natin yung po, para naman dun sa medyo talagang hindi maka-afford dun sa medyo mataas na presyo. Talagang bigyan natin mga kaibigan, ay ganyan naman tayo eh. At saka itong mga kaibigan, pinapares ko rin siya sa Gilmore kasi magkasing kulay yung ganito nila mga kaibigan, at saka pareho silang dark ligid po, at saka yung pumpkin na straight mga kaibigan, yun ang available pa po sa pulugan natin. Kaya ako mga kaibigan, pag mag-breed ako katulad ng Shilton, ang ginagamit ko sa Shilton mga kaibigan ay talagang lang, yung original na Shilton na 2 babae po. Yun lang, pero pinaris ko mga kaibigan para magkalabas sila ng mga pure na Shilton din mga kaibigan. Pinakasta ko rin yung yung bulik. Kasi yung Shilton mga kaibigan medyo malaking manok. Saka yung bulik naman mga kaibigan, kasi bandirado yung Shilton eh. Yung bulik naman talaga mga kaibigan ay talagang bandirado yun. Talagang lumalabas sa puti. At saka gusto ko sa Shilton, malalaking manok. At saka yung bulik natin mga kaibigan na GM Fantastic na bulik po ay medyo malalaking manok din mga kaibigan, malalaking inahin po. Kaya pinapares ko sila. At saka may mga dalawang din mga kaibigan na gold na ipalabas natin. Gold sa bulik. 2 din lumalabas mga kaibigan. Bandid din sila mga kaibigan. Kaya sa atin, yun lang po. Yun lang ang style ng breeding, pag-breed ko mga kaibigan, na talagang similar yung style of fighting nila, at saka yung colors, at saka yung kulay ng mga paa po. Ganun ako mag-breed mga kaibigan, kasi yun lang talaga ang gusto kong parisan mga kaibigan. Yung talagang meet up po, gusto kong ganun lang mga kaibigan. Di naman tayo dyan mga kaibigan, depende lang kasi sa atin yun. Pero sa aking style lang pag-breed po, ganun ang ginagawa ko mga kaibigan, na light to light, dark to dark, wine red to wine red, ganun po. At saka mga kaibigan, ito namang yung Shilton natin, magpalabas siya ng light side mga kaibigan. Alam ko naman yun kasi itong Shilton, katulad din to sa sa Alin Roundhead mga kaibigan. Kasi yung Alin may light saka dark din. Sila Shilton may dark at saka light din. Pero pag ako papiliin mga kaibigan, gusto ko po, kasi roundhead gusto ko typical na roundhead talaga mga kaibigan, na wine red, white feet. At saka at saka itong Shilton natin may bandira mga kaibigan. At saka gusto ko yung may bandira kasi gusto ko kasi itong Shilton. Tulad ng Shilton natin, magpalabas din siya ng light side. Kung gusto mo mga kaibigan, sa style ng breeding ko, gusto mo light to light, ipili mo rin siya i-cross ang sweater po. Kaya alam naman natin, ang roundhead ay talagang mag-nick din sa sweater. Kasi itong sweater, before, napasukan daw ng Boston mga kaibigan. Ayun lang ating pagkakaintindi kapag magbasa natin sa mga impormasyon na gusto nating malaman din mga kaibigan. Kaya ganun po ang inadapt ko na estilo sa pagbe-breed mga kaibigan. Pero hindi na ako gumagamit ng mga inbreeding mga kaibigan. Pwede yung yung back to lula, back to lulo, or cousin to cousin, ganun. Pwede lang yun mga kaibigan. Pero yung mga inbreed po, hindi na po. Line breed, pwede yun mga kaibigan. Katulad itong ginagawa natin. Gilmore to pumpkin. Naku, napakaganda yan mga kaibigan. Kasi ito namang pumpkin mga kaibigan, medyo matataas, malalaki yung inahin na straight mga kaibigan. Kaya ikasa ko pa siya ulit kasi may naipasok na tayong mga itlog dyan mga kaibigan. Mga lang siyam siguro yung mga kaibigan. Kaya kinukontrol din natin ang dami. Ang pumpkin po, magbigay lang tayo yan ng 2. 2 Gilmore to pumpkin din.
Ganon din mga kaibigan. Pero yung pumpkin to golden boy, wala na po, close na. Kasi ang bilis ng ano kahapon kaibigan, nung pumapasok agad yung tatlo, wala na po, close na. Yung Shilton lang pwede, pero lalaki lang kaibigan, yun lang po. Ayun lang ating measure sa araw na to. Bilang isang tunay ng magmamanok po, nagpasalamat po tayo sa ating mga supporter, subscriber. Huwag niyong kalimutan mag-comment mga kaibigan kasi magparapol tayo po. Tingnan ko yan sa mga comment section mga kaibigan kung simula sa araw na to hanggang sa magparapol tayo po. Tingnan ko po yung mga comment section. Kunin ko po yung ano mga kaibigan, yung mga pangalan nyo doon. Ilagay ko po. Kasi magparapol tayo mga kaibigan pagkatapos itong mag-release tayo sa mga Shilton mga kaibigan. Pag wala nang matira, yun, magparapol na tayo. Maybe ano yan mga kaibigan, mga September siguro yan mga kaibigan or October po. Yun lang po mga kaibigan. Kaya mag-message kayo dyan. Palagi kayo manood sa akin, mag-message kayo para may sali kayo po. Kayo po lahat, kung sino man. Kahit hindi subscriber, basta naka-comment dyan mga kaibigan, ay talagang kasali kayo po. Yan lang po ang ating may share sa araw na to. Patuloy pa rin dinidevelop yung area natin mga kaibigan. Malapit na makita nyo yun mga kaibigan. Talagang ano din, pinaganda din natin mga kaibigan. Yun po, magandang umaga sa ating lahat po.